Good morning sa inyong lahat mga kababayan. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay itong si Kibuloy ay nagpadala na po ng surrender failure kay Pangulong Marcos. Pero napakaraming kondisyon po dito ang hinihingi ni Kibuloy. At kaagad naman itong sinagot at ni-reject ng Pangulong Marcos sapagkat anya ay hindi saklaw ng Pangulo ang judiciary branch ng ating pamahalaan. Kaya dito, ang sinabi ni Kibuloy, isa sa mga bagay na hinihiling niya na kondisyon ay wag daw i-apply para sa kanya itong extraordinary rendition. Ito pong salitang extraordinary rendition ang nag-invento po nito mga kababayan ay si Kibuloy din noong panahon ng inimbitahan siya ng investigasyon doon po sa Senado na hindi siya sumisipot. Mayroon siyang sinasabi na extraordinary rendition. Siya sa kanya po nagsimula yan. Pero ngayon hinihiling niya sa Pangulo na huwag daw i-apply sa kanya itong extraordinary rendition na ito ay bigla ka na lang papatayin habang ikaw ay nasa custody na ang pinatutungkulan nito ay yung mga kaso niya kung sakaling i-turn over siya doon sa Amerika. Yan po ang bagay, isang bagay na kinatatakutan ni Kibuloy na ma-turn over siya doon sa Amerika kung siya ay mahuli o sumuko. Kaya yung tangkaan niyang, plano niyang sumuko ay humingi siya ng maraming kondisyon sa Pangulo, which is hindi po saklaw ng Pangulo ang judiciary branch ng ating pamahalaan. Kaya ito ay sinagot ng ating Pangulo. Mamaya po sa video papakita ko sa inyo. Doon po siya takot na takot si Kibuloy sa tinatawag niyang extraordinary rendition. Susuko lang daw siya kung pepirma ang Pangulo na huwag siyang i-turn over sa Amerika. Kasi takot na takot nga siya doon sa Amerika dahil mayroon pong 3 to 9 counts na kaso niya doon sa Amerika. Kasama na doon ang human trafficking, child sexual abuse, at ito pong pagdala niya ng maraming dolyar doon po sa kaniyang eroplano noong panahon na siya ay nahuli dyan sa Hawaii. Yan po mga kababayan. Kaya napakalaking pananagutan ni Kibuloy dyan po sa Amerika at takot na takot siya doon. Kaya nag-invento siya ng salitang extraordinary rendition. Yan ay wala yan sa ating batas, yung sinasabing extraordinary rendition. Kung mahuli siya, pananagutin siya ayon sa batas ng Pilipinas. Ay ito nga ngayon mga kababayan na yung kanyang kaso ngayon dyan sa Pasig RTC ay dyan po nakapiles yan, nakasampayan na kung saan ang isa sa kaso niya dyan na qualified human trafficking ay wala pong piyansa yan, unbailable ang kasong yan. Ayan po yung kaso, isa sa mga mabibigat na kaso niya na nasampa dyan sa Pasig RTC. Kasama nung children sexual abuse. Mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, 3 kaso po yung nakasampa dyan na naghihintay sa kanya. Ayan. Ay tanong, bakit si Kibuloy ay natatakot at nagpadala siya ng
surrender failure sa ating Pangulo. Nangahulugan po na nagkaroon na po ng takot si Kibuloy sapagkat sa tuloy-tuloy ng pag-manhunt ng kapulisan ngayon sa kanya, lalo't higit dyan sa kanyang compound na ngayon ay kasalukuyang hinuhukay ng PNP. Ngayon, natakot siya dito, kaya nagpadala siya ng surrender failure. Pero ang hindi niya iniisip na yung kanyang hinihiling sa Pangulo ay wala sa jurisdiction ang Pangulo, ang judiciary branch ng ating gobyerno. Hindi saklaw ng Pangulo yan. Ang kailangan lamang ng Pangulo dito ay pananagutan niya ang kaniyang kasalanan dyan po sa korte sapagkat may reklamo laban sa kanya. Yun lang ang hinihiling ng Pangulo. No? Kaya dito sa Pilipinas, wala po tayong batas na extraordinary rendition. Depende sa kanyang kaso na nakasampa dyan sa RTC Pasig. Ngayon nga po yung ating binabanggit na mayroon siyang mga 3 kaso na nakasampa dyan. Isa na dyan yung qualified human trafficking. Unbillable po yan. Matagal na yan, mga kabayan, na nakasampa dyan. Kung sakaling hihilingin ng US na si Kibuloy ay ipadala doon sa Amerika, kailangan mag-request ang US muna ng tinatawag na request batay po doon sa ating treaty na pinirmahan, yung tinatawag na extradition treaty sa Pilipinas at Amerika. Pero matagal pa yun eh. Kasi alam ninyo, sa kaso pa lang dito ng Pilipinas laban kay Kibuloy, dito ay mabibigat na po yan. Kailangan munang i-clear ni Kibuloy yan, yung kasong yan. Maring mahatulan siya dyan, maring hindi. Marahil, bago pa lamang siya, kung hilingin ng Amerika, na extradite siya doon sa Amerika, marahil patapusin niya muna siguro yung kaso dito. Pero masalimuot masyado mga kababayan. Kasi kung ma-convicted siya rito, o ma-convicted siya dito sa kanyang kaso, may request pa, may kaso pa siya doon sa Amerika. At baka sakaling hindi na siya makarating ng Amerika at kung mahatulan siya dito, at nasa pamahala natin yan, kung i-turn over pa siya doon sa Amerika. Yan po yung sinasabi dito na kailangan niya munang i-clear yung kaso niya dito at dapat siyang voluntary na sumuko baka sakaling mabawasan yung kanyang hatol kung sakasakali dito po sa ating batas sa Pilipinas. Ayan mga kababayan. Ano? Kaya dito, yung kaso niyang kinakaharap, napakabigat. Napakabigat. Marahil siya dito ay ma-convicted siya dito, nasa 40 to 60 years yan ang sentensya yan. Mabubulok na siya sa kulungan mga kababayan bago pa kung siya ay ma-convicted dito sa kasong ito. Kaya yung sinasabi doon sa Amerika, matagal pa yun. Dahil na rin na nagkaroon na ng takot si Kibuloy, kabado na siya, at di na mapapalagay sa kanyang sarili, kaya nagpadala na siya ng surrender pillars na may mga kasamang maraming kondisyon. At si Pangulong Marcos ay siyempre tinanggihan ito at hindi na raw saklaw niya itong kahilingan niya. Kasi ang nangyari dito ay pinalabas ni Kibuloy na
pampolitika, usaping politikal ang kanyang kaso diyan po sa korte. Ayan mga kababayan. At malinaw ito na hindi ito usaping politikal. Ang malinaw dito, yun siya ay mayroon pong reklamo. May reklamo sa kanya at may kaso siya na nakasampa dyan sa RTC sa Pasig ay kailangan niyang sagutin. Yan. Yan po yung malinaw niyan. Kaya pakinggan natin itong video ng interview ng Pangulong Marcos habang siya ay nasa himpapawid na nag-inspeksyon sa mga nasalanta ng ba. Arrest mo lang para hindi nila ang kasama ng proseso at nag-issue ng korte ng bench warrant it is not it is kailangan mag-usap ang korte dahil ang eksekutif kaya ang nakulang ay arrest mo siya. So, kalupos ng Kaya hindi talaga alam ni Kibuloy ang batas. Siyempre, doon lang siya naniniwala sa mga sinasabi ng kanyang abogado na si Torion. Dapat itong si Torion ay doon sila makipag-usap sa korte. Yung korteng nag-issue ng arrest warrant kay Kibuloy. Ayan po yung transactions dapat ng abogado niya na si Torion. Hindi siya makikipag-usap doon sa Pangulo sapagkat hindi po ang Pangulo ang nagdi-decide dyan sa kanyang kaso. Yun pong korte na may hawak dyan po sa Pasig. Simpleng usapin lang po yan sa abogado. Alam na abogado niya yan. Pero bakit pati ang Pangulo ay idinadamay sa usapin sa kaso ni Kibuloy? Ay di ba? Yan po yung dapat gawin ng kanyang abogado. Kung ako sa iyo, Kibuloy, sumuko ka na lang. Kasi baka mabuti pa na sumuko kayo at baka mababawasan pa ang sentensya sa korte na naghihintay sa iyo. Mas mabuti pa yung kusa kayong sumuko. Sa dami ng kaso na naka-file sa iyo dyan po sa korte, ang nakasampa dyan sa Pasig ay mayroong qualified human trafficking dyan. Yan po ay unbillable. Mga kababayan, kaya dito, hindi natin alam kung paano ito ni Kibuloy masagot yung mga kaso na ito na nakapile dyan sa RTC Pasig. Ang mga kaso na ito ay mabibigat hindi lang dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, yung qualified human trafficking ay unbillable na po yan. Ay mayroon din po siyang kaso doon sa Amerika na naghihintay kung sakaling mahuli siya. Hindi natin alam kung ano ang plano ng US dyan. Kung magkaroon ng request ang Amerika dito para sa i-extradite siya doon sa Amerika, wala pong magagawa ang Pilipinas dyan sapagkat mayroong kaso doon sa Amerika, si Kibuloy. At mayroon tayong treaty sa Amerika ng tinatawag na extradition treaty. Eh ngayon, dito, yung kaso ni Kibuloy dyan sa Amerika, dyan po siya takot na takot. Kasi bakit? Eh, mayroon siyang sariling imbento na salita na extra ordinary rendition. Ay, inuulit ko po yan. Yung mauna nating sinasabi kanina. Diyan po siya tatakot na maturn over siya sa Amerika. Susuko lang daw siya kung pipirma ang Pangulo ng hindi siya i-extradite doon sa Amerika. Wow! Napakaswerte naman niya. Napakaswerte naman niya. Kaya dito mga kababayan ay malinaw na kaya si Kibuloy ay talagang hindi siya magpapahuli
Nagtatago siya sa ngayon, sa kasalukuyan, dahil takot na takot siya na humarap doon sa korte sa Amerika. Kaya ayon sa kanyang salita, extraordinary rendition. Na wala po sa batas yan ng Pilipinas. At sa Amerika, wala din pong ganun. Sarili niyang guni-guni, kaisipan ang sinasabi ni Kibuloy. Eh ngayon, isa pa sa mga problema ni Kibuloy na madadagdagan ito ay ito pang mga kabataan ngayon na natuklasan, 3 yata yung mga kabataan natuklasan doon na mga minor de edad na magaganda na doon po sa ilalim ng underground tunnel ni Kibuloy. Yan ay palaisipan kung bakit ang kustodiya ng mga bata niyan ay naroon sa ilalim na doon mismo sa kwarto ni Kibuloy. Ang balita dito, ito daw po yung mga batang ito at napakagaganda po yung mga kabataan na ito ay inaalay daw po para kay Kibuloy. Hindi natin alam kung saan ang mga magulang nito at ang mga batang ito kung taga saan. Ay dapat imbestigahan ito sa Senado sapagkat yung pong mga bata na yan na sinasabi inaalay kay Kibuloy, baka pinagsamantalahan ni Kibuloy ito. Dapat ipa-check up, ipa-medical ito mga batang ito para malaman kung ano ang nangyayari sa mga batang ito. Isa pa yan, dagdag na problema ni Kibuloy yan. Mabubulok si Kibuloy doon po sa kulungan. Mga, palagay ko, mayroong mga 40 years o 60 years ang sentensya nito. Kaya mahirap masagot ni Kibuloy yun sa grabe na kanyang ginagawa. Kaya ngayon ay nagpadala siya ng surrender papers sa Pangulo, ay dapat voluntary na lang siyang sumuko. Baka sakaling mabawasan pa yung kanyang sentensya sa kanyang ginagawang pagsuko. Isa pa, paano kung ma-extradite naman siya doon sa US? Ayun nga, yung sinasabi natin na kung ma-extradite siya, mayroon siyang 3 to 9 accounts na mga kaso na nakahintay doon. Tulad ng ating binabanggit kanina. At sa kasalukuyan ay si Kibuloy, mayroon tayong latest na updates dito na kasalukuyang hinuhukay ngayon ang compound ni Kibuloy. Hinuhukay ng PNP para makita yun talagang basement ni Kibuloy kung saan man ito. Kaya ito ngayon ay tinututulan sa mga abogado ni Kibuloy dyan sa paghuhukay at kinu-question ngayon ang legalidad kung ito po ba ay usang-ayon ba sa batas itong paghuhukay ng PNP ngayon dyan sa KOJC compound. Yan ang balita analitis na wala pang sagot ang PNP tungkol dyan. Tingnan po ninyo itong video ng paghuhukay ng PNP. Kumakalat ngayon ang video ng isang malaking hukay sa loob umano ng basement ng Jose Maria College sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Sa itaas ng hukay, makikita ang nakauniformeng pulis. Ang dalawa, may hawak pang equipment habang naglalakad paikot. Unang inilabas ng legal counsel ng KOJC na si Atty. Israelito Torion ang larawan ng umano'y drilling activity sa loob ng eskwelahan sa kanyang social media account. Nauna na itong itinanggi ni Davao Region Police Chief Nicolas Torre III. Sinubukan namin kunin ang pahayag ni Torre sa kumakalat na video pero wala pa siyang tugon. Kaninang umaga, ipinakita ng kampo ng KOJC ang mga ipinasok na gamit ng PNP sa loob ng KOJC compound. Hindi pa rin malinaw kung para saan ang mga ito. Makikita rin sa loob ng compound ang ilang miyembro ng PNP SOCO team. Kapansin-pansin ang mga sako ng simento na nasa police mobile. Nagpuslit din daw mga otoridad ng mga bato at lupa na ito papasok sa compound. Ika-12 araw na ng paghahanap sa puganting pastor. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, walang kahihinatnan ang sinabing kondisyon ni Kibuloy para sumuko.